Naramdaman mo na ba ang matinding kirot sa iyong dibdib, ang pananabik na hindi maipaliwanag, hindi nawawala, na nag-aalab na parang ningas na hindi nakikita? Ang pakiramdam ng kawalan ng laman na nagmumula sa kawalan ng isang taong mahal natin, isang taong wala na sa atin, ngunit nananatiling buhay sa bawat pag-iisip, sa bawat panalangin, sa bawat buntong hininga. Paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang kwento, isang tunay na karanasan na nagpapakita na ang kawalan na ito ay maaaring lampasan, na mayroong isang paraan upang mahawakan ang kaluluwa ng isang taong lumisan, na kahit pagkatapos ng kamatayan, ang pag-ibig ay patuloy na tumitibok at ang pananampalataya ay maaaring magbukas ng isang di nakikitang tulay sa pagitan ng mundong ito at ng susunod. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang bagay na tila halos imposible, ngunit iyon ay nasaksihan ng marami. Ang sandaling nag-alay ng isang misa para sa isang namatay na tao at isang bagay na hindi ka panipaniwalang nangyari, na ito ay nagpabago ng tuluyan sa paraan ng pagkaunawa natin sa kapangyarihan ng panalangin at pamamagitan. Ito ay hindi lamang isang kwento ng pananampalataya, ngunit isang buhay na karanasan, puno ng damdamin at misteryo, na magdadala sa atin sa isang lugar kung saan ang supernatural ay umaantig sa araw-araw. Ito ay isang paglalakbay na tumatawid sa mga hangganan ng oras, kalawakan at kamatayan mismo, at naghahayag ng napakalaking kapangyarihan ng banal na habag na kumikilos sa pamamagitan ng isang taong tinatawag ng marami na isang santo, Ojciec Pio ng Pietrelcina. Para sa mga nawalan ng mahal sa buhay, alam nila na ang pagluluksa ay isang teritoryong puno ng hindi nasasagot na mga tanong, takot at kawalan ng katiyakan. Nasaan ang kaluluwang iyon? Ito ba ay payapa? O kailangan pa ba ng tulong para makamove on? Ito ay mga pagdududa na nagpapahirap, na tumitimbang na parang anino. At sa napakahirap na paghahanap na ito, namumukod tangi ang figura ni Ojciec Pio, isang hamak na pari, ngunit pinagkalooban ng mga pambihirang regalo na nagdala ng mga sugat ni Kristo mismo sa kanyang katawan at naging makapangyarihang daluyan ng awa ng Diyos. Sa Latin America, kung saan ang pananampalataya ay napakatindi na tila dumadaloy sa mga ugat, kung saan ang mga panalangin ng mga ina at lola ay naging tunay na lakas, ang kwentong ito ay nakaaantig ng malalim. Dahil dito, higit sa maraming lugar, ang paniniwala sa buhay na walang hanggan at ang pamamagitan ng mga santo ay isang kanlungan at liwanag sa dilim ng pagdurusa. Maghanda na pumasok sa isang kwento kung saan nagiging posible ang imposible, kung saan ang simpleng pagkilos ng pag-aalay ng misa para sa isang namatay na tao ay nagbubukas ng pinto sa isang himala, kung saan ang mga luha ng kalungkutan ay humahalo sa pag-asa, at kung saan ang pag-ibig na mas malakas kaysa kamatayan ay nagpapakita sa atin na hindi tayo tunay na nahiwalay sa mga lumisan. Kung ang iyong puso ay hilaw mula sa pagkawala, o kung naisip mo kung ang iyong mga panalangin ay tunay na makakarating sa mga yumao, ang kwentong ito ay para sa iyo. Sapagkat ito ay naghahayag ng isang bagay na mas malalim kaysa sa mga salita, isang bagay na tanging pananampalataya lamang ang makapagpaliwanag, na ang pag-ibig ay lumalampas sa panahon at espasyo, at na sa pamamagitan ng mga taong tulad ni Ojciec Pio, ang banal na awa ay nagpapakita mismo sa mga nakakagulat na paraan. Sa video na ito, susundan natin ang isang karanasan sa pagbabago ng buhay. Isang makapangyarihang tanda na ipinadala mula sa langit upang maantig ang mga puso dito sa Earth. Isang salaysay na humahamon sa pag-aalinlangan, umaaliw sa mga nagdurusa at muling nagpapasiklab ng alab ng pag-asa sa mga naniniwala na ang kamatayan ay hindi ang katapusan, ngunit isang daanan lamang, isang muling pagsasama sa ibang eroplano.
manatili sa akin hanggang sa wakas at hayaang baguhin ng kwentong ito ang paraan ng pagtingin mo sa pananampalataya, panalangin at walang hanggang pag-ibig. Sapagkat gaya ng sinabi mismo ni Ojcek Pio, manalangin, umasa at huwag mag-alala. Ang Diyos ay mahabagin at diringgin ang iyong panalangin. Ngayon, sumama ka sa akin sa espiritual na paglalakbay na ito kung saan ang karaniwan ay nagiging pambihira at ang langit ay dumadampi sa lupa sa isang kilos ng dalisay na pag-ibig. Sa gitna ng Italia, kung saan ang mga puno ng oliba ay nakayuko sa ilalim ng simoy ng Mediterranean at ang kasaysayan ay bumubulong sa bawat bato, ang kumbento ng San Giovanni Rotondo ay isang kanlungan ng kapayapaan. Doon isinabuhay ni Ojcek Pio ang kanyang mga araw, nakatuon sa panalangin, sakramento at walang sawang paglilingkod ng mga kaluluwa. Ang kanyang mundo, kahit na pisikal na nakakulong sa mga dingding ng kumbento, ay lumawak ng walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang malalim na espiritual na koneksyon. Nakita niya ang hindi nakikita, narinig ang hindi naririnig, at naramdaman ang sakit at kagalakan ng malayong mga puso na parang sa kanya. Ito ay isang mundo ng pang-araw-araw na mga himala, ng mga pagtatapat na tumagal ng ilang oras, at ng isang kawanggawa na walang hangganan. Sa ganitong senaryo ng debosyon at mistisismo, ang figura ng Maria, isang babaeng Venezuelan na may mabait na mga mata at mga kamay na kalyo sa buhay at panalangin. Lumipat siya sa Italia, ilang taon na ang nakalilipas, dala ang masugid na pananampalataya ng kanyang tinubuang bayan at ang matingkad na alaala ng kanyang mga mahal sa buhay na nanatili sa kabilang panig ng karagatan. Si Maria ay isang dalisay na kaluluwa na may malalim na debosyon sa Our Lady at isang pusong laging bukas sa kawanggawa. Namuhay siya ng simple, masigasig na nagtatrabaho sa isang maliit na paggawaan ng pananahi, ngunit ang kanyang tunay na hilig ay panalangin. Tuwing umaga, bago pa man sumikat ang araw, si Maria ay nakaluhod na may rosaryo sa pagitan ng kanyang mga daliri na mamagitan para sa kanyang pamilya, para sa kanyang bansa, at lalo na para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Ang pinakamalaking pagmamahal at pag-aalala ni Mary ay ang kanyang kapatid Ricardo. Si Ricardo ay isang mabait na tao na may mapagbigay na puso, ngunit sa paglipas ng panahon ng kanyang buhay ay medyo naalis siya sa pananampalataya ng kanyang mga magulang. Siya ay isang bihasang craftsman sa Maracaibo, Venezuela, na may madaling ngiti at panalong katatawanan. Bagaman hindi siya gaanong nagsisimba gaya ni Maria, mayroon siyang malalim na paggalang sa mga paniniwala ng kanyang kapatid na babae at palaging sinusuportahan siya sa kanyang mga pagsisikap sa kawanggawa. Ang balita ng kanyang biglaang pagkamatay, isang biktima ng biglaang sakit, ay yumanig sa mundo ni Maria. Ang sakit ng kanyang pagkawala ay napakatindi, ngunit ang pinakamalaking paghihirap ay nasa kawalan ng katiyakan tungkol sa kapalaran ng ikanyang kaluluwa. Narinig ni Maria ang tungkol kay Ojcek Pio, ang mga kwento ng kanyang kabanalan, ang kanyang kakayahang magbasa ng puso at ang kanyang makapangyarihang pamamagitan. Kahit na hindi pa niya ito nakilala ng personal, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na koneksyon sa kanya, na para bang kinikilala ng kanyang kaluluwa ang kabanalan ng Capuchin Fraile. Sinundan niya mula sa malayo ang mga balita tungkol sa mga himala na iniuugnay sa kanya, at ang bawat kwento ay nagpasigla sa kanyang pag-asa. Ang debosyon ni Maria kay Ojcek Pio ay hindi batay sa pamahiin, ngunit sa malalim na pananampalataya at pananalig na ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng kanyang pinakamatapat na mga lingkod. Nakita niya kay Ojcek Pio ang isang buhay na halimbawa ng pagkahabag ni Kristo, isang tagapamagitan para sa mga nagdurusa, at isang gabay
para sa mga nawawalang kaluluwa. Ang ideya na matutulungan niya ang kanyang kapatid na si Ricardo na makahanap ng walang hanggang kapayapaan ay naging palaging pananabik sa kanyang puso. Si Maria ay hindi naghanap ng isang panoorin, ngunit sa halip ay isang kumpirmasyon ng banal na awa, isang palatandaan na ang kanyang mga panalangin para kay Ricardo ay dininig. Ang pangalawang tauhan na tumatagos sa salaysay na ito ay ang mga kapatid na babae ni Maria na nakatira sa Venezuela at ang mga kapatid na babae ng kumbentong tinitirhan ni Ojciech Pio. Bagamat hindi sila direktang lumahok sa pangunahing balangkas, kinakatawan nila ang network ng suporta, ang komunidad ng pananampalataya na sumuporta kay Maria sa kanyang paglalakbay. Ang kanilang mga panalangin at mga salita ng kaaliwan ay parang balsamo para sa sugatang kaluluwa ni Maria na nagpapatibay sa ideya na ang pananampalataya ay isang kolektibong paglalakbay kung saan sinusuportahan natin ang isa't isa. Ang buhay ni Maria at ang misyon ni Ojciech Pio, bagamat sa magkaibang lugar at konteksto, ay malapit ng magsalubong sa paraang salungat sa lohika at magpapatunay sa kagandahan ng pananampalataya. Ang yugto ay itinakda para sa isang pagtatagpo na lalampas sa mga hangganan ng lupa at langit, kung saan ang panalangin ng isang kapatid na babae at ang pamamagitan ng isang santo ay magkakaisa sa isang gawa ng banal na pag-ibig. Damang-dama ang sakit ni Maria, isang mabigat na kumot ng pagluluksa na bumalot sa kanya mula nang mabalitaan ang pag-alis ni Richard. Ngunit sa kabila ng pananabik, isang mas malalim na dalamhati ang namuo sa kanyang puso. Ang kawalan ng katiyakan tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa ng kanyang kapatid. Si Richard, isang lalaking may mabuting puso, ay lumayo sa relihiyosong gawain sa mga huling taon ng kanyang buhay. Minahal siya ni Maria ng walang kondisyon, ngunit ang doktrinang Katoliko na nakaugat sa kanyang kaluluwa ay nagtanong sa kanya, si Richard ba ay nasa purgatorio na nangangailangan ng kanyang mga panalangin? Ang pag-aalinlangan na ito, tulad ng isang pinong karayom, ay tumusok sa kanyang espiritu, inalis ang kanyang tulog at kapayapaan. Ang pananampalataya ni Maria ay ang kanyang bato, ngunit kahit na ang mga bato ay maaaring masira ng walang humpay na agos. Nadama niya na upang makahanap ng aliw at pag-asa kailangan niyang gumawa ng isang bagay na higit pa sa ipagdasal para sa kanyang kapatid. Kailangan niya ng kumpirmasyon, isang tanda ng banal na awa. At sa kanyang paghahanap, ang figura ni Ojciech Pio ay naging isang tanglaw, isang huling pag-asa. Narinig niya ang napakaraming kwento ng mga kaluluwa sa purgatorio na nagpakita kay Ojciech Pio, humihingi ng kanyang mga panalangin at mga misa. Posible bang siya, kasama ang kanyang malalim na koneksyon sa langit, ay maaaring mamagitan para kay Richard? Gayunpaman, hindi madali ang landas patungo kay Ojciech Pio. Ang San Giovanni Rotondo ay malayo at ang posibilidad ng isang personal na madla kasama ang santo ay halos imposible. Libu-libong tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang dumagsa sa kumbento upang humingi ng kanyang mga pagpapala at pagtatapat. Higit pa rito, naramdaman ni Maria na maliit sa harap ng laki ng kabanalan ni Ojciech Pio. Siya ay isang hamak na mananahi, isang migrante, at siya ay isang lalaking direktang nakipag-usap sa Diyos. Ang pakiramdam na ito ng hindi pagiging karapat-dapat ay nagdagdag sa kanyang pagdurusa na lumikha ng isang panloob na salungatan na lumamon sa kanya. Ang mga taong nakapaligid sa kanya, kahit na may mabuting layunin, ay nag-alok ng magkakaibang payo. Hinikayat siya ng ilan na lubusang magtiwala sa awa ng Diyos nang hindi nababahala.
Iminungkahi ng iba na manalangin na lang siya at ipaubaya ang lahat sa mga kamay ng Diyos. Ngunit para kay Maria, ang mga salitang ito, bagaman totoo, ay hindi nagpakalma sa kanyang hindi mapakali na kaluluwa. Kailangan niya ng higit pa, konkretong aksyon. Isang makapangyarihang pamamagitan na sa tingin niya ay si Odsek Pio lamang ang maaaring magalok. Para bang ang kaluluwa ni Ricardo sa pagitan ng lupa at langit ay sumisigaw para sa kanyang tulong at hindi maaaring balewalain ni Maria ang tawag na ito. Sa gitna ng emosyonal na kaguluhang ito, nagsimulang mag-isip si Maria. Kumilos ba siya dahil sa pananampalataya o desperasyon? Ang linya sa pagitan ng dalawa ay malabo. At natakot siya na ang kanyang paghihirap ay lumalim sa kanyang kakayahang lubusang magtiwala sa kalooban ng Diyos. Ang pag-aalinlangan, isang tahimik, walang humpay, na kaaway ay nakatago sa bawat sulok ng kanyang isipan na nagpapasigla sa kanyang pagkabalisa. Ang alaala ni Richard kasama ang kanyang ngiti at kabaitan ay nahalo sa imahe ng malabong purgatorio at taimtim na hinihiling ni Maria na ang kanyang kapatid ay mapayapa. Ang panloob na pakikibaka ni Maria ay salamin ng paghahanap ng tao para sa kahulugan at aliw sa harap ng kamatayan. Ang paniniwala sa kabilang buhay at ang pamamagitan ng mga santo ay isang pangunahing haligi ng pananampalatayang Katoliko, ngunit ang pag-unawa kung paano ipinakikita ng pamamagitan na ito ang sarili ay mas ring mahirap. Hinahangad ni Maria hindi lamang ang kaligtasan ng kanyang kapatid, kundi pati na rin ang kanyang sariling kapayapaan sa loob, ang kaalaman na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa kanya. Ang paglalakbay ni Maria kasama ang mga pasakit at pag-asa nito ay magdadala sa kanya sa isang hindi inaasahang landas kung saan ang kanyang pananampalataya ay masusubok at ang banal na pamamagitan ay magpapakita mismo sa mga paraan na hindi niya akalain. Ang tunggalian sa kanyang puso, gaano man kasakit, ang siyang nagtulak sa kanya na hanapin ang imposible, hawakan ang hindi nakikita, sa pag-asang makahanap ng kapayapaan para sa kaluluwa ng kanyang kapatid at para sa kanyang sarili. Habang lumalago ang dalamhati ni Maria para sa kaluluwa ni Ricardo, ang iba pang mga layer ng kanyang buhay ay naging intertwined sa kanyang espiritual na paghahanap. Ang kanyang sariling pamilya, lalo na ang mga kapatid na babae na nanatili sa Venezuela, ay nagdala ng parehong sakit ng pagkawala. Ngunit ang bawat isa ay nagproseso nito ng iba. Nagkaroon Sofia, ang nakatatandang kapatid na babae, mas pragmatic at may mas tradisyonal na pananampalataya na naniniwala na ang palagiang pagdarasal at mga misa sa linggo ay sapat na para sa kaluluwa ni Ricardo. Ang kanyang paningin, bagamat puno ng pag-ibig, kung minsan ay sumasalungat sa pagkaapurahan at sigasig ni Maria sa paghahanap ng mas direktang intervention. Sa kabilang banda, mayroon Elena, ang mas bata, mas sensitibo at kung minsan ay nag-aalinlangan na kapatid na babae na nagtanong sa banal na hustisya sa harap ng maagang pag-alis ni Ricardo. Ang kanyang mga pagdududa, bagamat hindi ipinahayag ng agresibo, ay umalingaw-ngaw sa kawalan ng katiyakan na lihim na naramdaman ni Maria sa kanyang sariling mga sandali ng kahinaan. Ang mga pag-uusap ng magkapatid na babae sa pamamagitan ng mga liham at pambihirang mga tawag sa telepono ay salamin ng kanilang iba't ibang paraan ng paglapit sa kalungkutan at pananampalataya na nagdaragdag ng pagiging komplikado ng tao sa espiritual na paglalakbay ni Maria. Nadama niya ang responsibilidad na maging haligi ng pananampalataya para sa kanyang mga kapatid na babae, kahit na ang kanyang sariling pananampalataya ay nag-aalinlangan. Sa kumbento ng San Giovanni Rotondo, ang nakagawian ni Odsek Pio ay isa sa nakakapagod na kabanalan.
Ang kanyang stigmata na nagdudugo araw-araw ay nagdulot sa kanya ng matinding pisikal na sakit, ngunit inialay niya ang mga ito bilang isang sakripisyo para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Ang pulutong ng mga tapat na naghahanap sa kanya ay napakalaki, at ang bawat pagtatapat, bawat pagpapala ay isang gawa ng malalim na pag-ibig sa kapwa. Nakitungo siya sa burokrasya ng simbahan, sa mga nag-aalinlangan na nag-alinlangan sa kanyang mga kaloob, at sa patuloy na pagigipit ng pagiging tagapamagitan sa pagitan ng banal at ng tao. Ang buhay ni Ojek Pio ay hindi isang kama ng mga rosas. Ito ay isang espiritual na larangan ng digmaan kung saan siya ay nakipaglaban ng walang pagod para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Kahit sa gitna ng magulong buhay na ito, nadama ni Ojek Pio sa kanyang misteryosong sensitivity ang mga pagsusumamo na dumating sa kanya sa hindi maipaliwanag na paraan. Kilala siya na may mga kaloob na bilocation, propesya at kakayahang basahin ang puso ng mga tao. Hindi nag-iisa si Maria sa kanyang dalamhati, libu-libong kaluluwa sa buong mundo ang sumigaw para sa kanyang pamamagitan, at kahit na ang buhay ni Ojek Pio ay nakatuon sa kanyang mas mataas na tungkulin, ang kanyang matinding habag ang nagtulak sa kanya na tumugon sa bawat pagsusumamo na dumating sa kanya sa isang paraan o iba pa. Ang pagiging komplikado ng sitwasyon ni Maria ay nakasalalay din sa kahirapan na makakuha ng isang madla kasama si Ojek Pio. Ang mga kapatid na babae ng kumbento, bagaman mabait at mahabagin, ay hinamon na pamahalaan ang pag-aalsa ng mga kahilingan. Sinikap nilang malaman ang mga prioridad, gabayan ng mga mananampalataya at protektahan ang prayle mula sa pagkahapo. Si Maria, tulad ng marami pang iba, ay kailangang humanap ng paraan upang maging kakaiba, hindi sa pamamagitan ng sarili niyang mga merito, kundi sa pamamagitan ng pagkaapurahan at lalim ng kanyang pagsusumamo. Ang paghihintay, ang kawalan ng katiyakan na mapansin, ay isa pang pagsubok sa kanyang pananampalataya. Ang mga subplot at komplikadong ito na malayo sa pagiging pasikot-sikot lamang ay nagpayaman sa salaysay na nagpapakita na ang paglalakbay ng pananampalataya ay hindi linear. Ito ay minarkahan ng mga pagdududa, ng iba't ibang pananaw, ng panlabas at panloob na mga hamon. Ang kwento ni Maria ay hindi lamang tungkol sa isang himala. Ito ay tungkol sa tiyaga ng pananampalataya sa gitna ng kahirapan, tungkol sa walang humpay na paghahanap ng aliw, at tungkol sa pagkakaugnay ng mga buhay sa isang espiritual na tapiserya. Umabot sa sukdulan ang paghihirap ni Maria. Mga gabing walang tulog, mga araw na minarkahan ng matinding kalungkutan, at ang pakiramdam na malapit na ang oras para sa kaluluwa ni Ricardo. Ang sakit ng hindi malaman kung ang kanyang kapatid ay payapa sa langit ay hindi matiis. Noon, sa gitna ng isa sa kanyang pinakamataimtim na panalangin, isang ideya, halos isang banal na inspirasyon, ang pumasok sa kanyang isipan. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang magkaroon ng isang misa para sa kaluluwa ni Ricardo. Sa pamamagitan ng mga kamay mismo ni Ojek Pio, anuman ang kahirapan, ang gastos o ang distansya, ang pananampalataya ngayon ay hindi lamang isang pakiramdam, ngunit isang puwersang nagtutulak sa pagkilos. Si Maria, na may panibagong determinasyon, ay humingi ng tulong sa isang matalik na kaibigan, na isang deboto rin ni Ojek Pio, na may kaunting nalalaman tungkol sa mga pamamaraan ng kumbento. Magkasama silang sumulat ng liham. Isang simpleng sulat, ngunit puno ng lahat ng sakit at pag-asa ni Maria, na humihiling na ipagdiwang ang isang misa para sa kaluluwa ni Ricardo. Noong panahong iyon, mas mabagal ang komunikasyon at ang paghihintay ng tugon ay isang ehersisyo.
sa pagtitiyaga at pananampalataya. Ang bawat araw na lumipas ng walang balita ay isang pagsubok. Ngunit si Maria ay kumapit sa kanyang pananalig na ang Diyos sa pamamagitan ni Ojek Pio ay pakikinggan siya. Ang mga araw ay naging linggo at ang liham ni Maria ay tumawid sa mga bundok at lambak patungo sa mga kamay ng mga sekretarya ni Ojek Pio. Si Ojek Pio, sa kabila ng kanyang pisikal na kahinaan, ay inilaan ang kanyang sarili sa pagbabasa hanggat kaya niya at sa kanyang misteryosong sensitivity, madalas niyang alam kung sino ang nasa kabilang panig ng papel bago pa man lang niya nabasa ang isang salita. Isang araw dumating ang pinakahihintay na balita. Hindi ito isang formal na tugon o isang detalyadong sulat. Ito ay isang simpleng tala na ipinadala ng isa sa mga kapatid na babae na ipinaalam sa kanya na si Ojek Pio ay pumayag na magdiwang ng isang misa para sa kaluluwa ni Richard. Ang kagalakan ni Maria ay hindi mailarawan, isang baha ng emosyon na nagpaluhod sa kanya sa pag-iyak. Ito ay kumpirmasyon na ang kanyang mga panalangin ay dininig, na ang kanyang pananampalataya ay ginantimpalaan. Ito ay isang pagbabago, hindi lamang sa kwento ni Richard, kundi sa sariling espiritual na paglalakbay ni Maria. Gayunpaman, ang kwento ay hindi nagtatapos doon. Nang gabing iyon, nang magdaos ng misa, may nangyaring hindi pangkaraniwang bagay. Si Mary na pagod sa emosyon at pagkabalisa ay nakatulog ng mahimbing. At sa kanyang pagtulog, nagkaroon siya ng isang matingkad na panaginip. Napakatotoo na tila isang karanasan kaysa sa isang panaginip na imahe. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang lugar ng malambot na liwanag kung saan naghari ang kapayapaan. And there, before her, was Richard. Hindi ang Richard noon na may mga bakas ng karamdaman, kundi isang maningning na Richard na may maaliwalas na mukha at malawak ng ngiti. Siya ay nakadamit ng puti at sa kanyang tabi, ginawa ni Mary ang silweta ng isang lalaki na tila isang pari, gamit ang kanyang stigmatized na mga kamay na binabasbasan siya. Tiningnan siya ni Ricardo nang may malalim na pagmamahal at sinabi, sa malinaw na tinig na puno ng kaginhawahan, Maria, ayos lang ako. Salamat sa iyong mga panalangin at sa misa ni Ojek Pio, ako ay napalaya. Nagising si Maria na ang bilis ng tibok ng kanyang puso, ang mga luhang umaagos sa kanyang mukha, ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng wagas na saya. Ang mensahe ay hindi mapag-aalinlanganan. Ang patunay ay hindi maikakaila. Ito ay hindi lamang isang panaginip. Ito ay isang kumpirmasyon, isang banal na paghahayag na sumagot sa lahat ng kanyang dalamhati. Ang pagbabago ay hindi lamang ang pagpayag ni Ojek Pio na magdiwang ng misa, kundi ang direktang pagpapakita ng banal na biyaya sa pamamagitan ng panaginip ni Maria. Binago ng pangyayaring ito ang kawalan ng katiyakan tungo sa katiyakan, paghihirap sa kapayapaan at pinatibay ang hindi matitinag na paniniwala ni Maria sa kapangyarihan ng pamamagitan at sa awa ng Diyos. Ang sandaling iyon ay hindi lamang sagot sa kanyang pagsusumamo. Ito ay isang buhay na patutuo sa pag-ibig na lumalampas sa kamatayan at sa pakikipag-isa ng mga santo na nagbubuklod sa ating lahat, buhay at patay. Ang epekto ng karanasan ni Maria ay malalim, na umaalingaw-ngaw hindi lamang sa kanyang sariling kaluluwa kundi pati na rin sa mga nakapaligid sa kanya. Ang balita ng panaginip na ibinahagi noong una sa kanyang mga kapatid na babae sa Venezuela ay nagdulot ng magkahalong emosyon. Si Sofia, ang mas pragmatikong kapatid na babae, ay nakadama ng matinding ginhawa. Ang pagkumpirma ng kapalaran ni Ricardo sa pamamagitan ng isang direktang interbensyon ay nagpakalma sa kanyang sariling mga alalahanin na nagpapatibay sa kanyang pananampalataya sa mahiwagang paraan ng Diyos. Nadama niya na mas konektado
sa espiritualidad ni Maria at ang kanyang mga panalangin ay nagkaroon ng bagong kasiglahan. Nagulat si Elena, ang pinakaduda na kapatid. Bagamat nananatili ang pag-aalinlangan sa ilang sulok ng kanyang isipan, ang kalinawan at katahimikan na isinalaysay ni Maria sa panaginip kasama ang nakikitang pagbabago sa kanyang mukha ay yumanig sa kanyang paniniwala. Ang karanasan ni Maria ay nagbukas ng kaunting liwanag sa kanyang puso na nag-aanyaya sa kanya na muling isaalang-alang ang lalim ng pananampalataya at ang posibilidad ng interbensyon ng Diyos. Ito ay isang banayad, ngunit malakas na paanyaya sa isang mas malalim na pagmuni-muni sa espiritualidad. Para kay Maria, ang mga kahihinatnan ay nagbabago. Ang mabigat na pasanin ng pagkakasala at pagkabalisa na dinala niya ay napalitan ng isang panloob na kapayapaan na hindi niya naranasan noon. Ang kanyang pananampalataya ay lalong naging dinatitinag na nakaangkla hindi lamang sa paniniwala, kundi sa personal na karanasan ng banal na interbensyon. Para siyang nag-uumapaw, nasisidlan ng pasasalamat at lalo pang lumalim ang kanyang debosyon kay Osikpio at sa mga kaluluwa sa purgatorio. Bawat panalangin, bawat gawa ng pag-ibig sa kapwa-tao, ngayon ay napuno ng panibagong kahulugan ng layunin. Ang kwento ni Maria ay hindi na natiling lihim. Ibinahagi niya ito sa kanyang komunidad ng pananampalataya, sa kanyang mga malalapit na kaibigan at sa mga kapatid na babae ng kumbento kung saan siya humiling ng misa. Ang kwento, kasama ang emosyonal na singil nito at ang patutuo nito sa himala, ay umalingaw-ngaw sa maraming tao na nagdadala rin ng kanilang sariling sakit at kawalan ng katiyakan tungkol sa kapalaran ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang kwento ni Maria ay naging isang tanglaw ng pag-asa, isang paalala na ang panalangin ay makapangyarihan at ang awa ng Diyos ay higit pa sa buhay sa lupa. Ang mga reaksyon ay iba-iba, ngunit labis na positibo. Marami ang nabigyang inspirasyon na magdasal ng mas taimtim para sa mga kaluluwa sa purgatorio, mag-alay ng mga misa at magtiwala ng mas lubos sa pamamagitan ng mga santo. Ang kwento ni Maria ay ginawang makatao ang doktrina ng pakikipag-isa ng mga santo na ginagawa itong nasasalat at madaling makuha. Ipinakita niya na ang pananampalataya ay hindi lamang isang abstract na konsepto, ngunit isang buhay na puwersa na maaaring magbago ng katotohanan at magdala ng ginhawa sa gitna ng sakit. Kapansin-pansin, ang karanasan ni Mary ay nagdulot din ng ilang mas malalim na pag-uusap tungkol sa papel ng purgatorio sa Katolikong teolohiya. Para sa marami, ang panaginip ni Maria ay nag-aalok ng isang mas malinaw na pananaw sa pangangailangan ng mga panalangin para sa mga yumao at kung paano sila maaring maging balsamo para sa mga kaluluwang sumasailalim sa paglilinis. Ang kwento ni Richard, habang personal, ay naging isang pangkalahatang halimbawa ng banal na pamamagitan at ang pag-ibig na nagbubuklod sa atin sa pamamagitan ng kamatayan. Ang kapayapaang natagpuan ni Maria ay hindi isang pasibong kapayapaan, ngunit isang kapayapaan na nagpakilos sa kanya upang kumilos. Siya ay naging isang buhay na saksi sa biyaya ng Diyos, isang tinig para sa mga naghahanap ng kaaliwan at pag-asa. Kumalat ang kanyang kuwento at sa bawat pagsasalaysay, muling binuhay ni Maria ang damdamin ng sandaling iyon, ang katiyakan ng pagliligtas ng kanyang kapatid at ang kumpirmasyon ng pag-ibig ng Diyos. Ang pagbabagong iyon ay hindi lamang ang pagtatapos ng dalamhati, kundi ang simulan ng isang bagong yugto sa kanyang paglalakbay sa pananampalataya na minarkahan ng pasasalamat at pagnanais na ibahagi ang liwanag na natanggap niya. Ang paglalakbay ni Maria
Malayo sa pagtatapos sa pagpapalaya ng kaluluwa ni Ricardo, ay naging isang buhay na patotoo sa kapangyarihan ng pananampalataya at banal na pamamagitan. Ang pagdaig sa kanyang unang paghihirap ay sinamahan ng malalim na espiritual na paglago. Si Maria ay hindi na isang babaeng natupok ng kawalan ng katiyakan, ngunit isang nagniningning na kaluluwa na ang pananampalataya ay dinalisay at pinalakas ng karanasan ng himala. Siya ay naging isang halimbawa ng katatagan at hindi natitinag na pagtitiwala sa Diyos. Ang kanyang debosyon kay Ojciech Pio na dating naging paghahanap ng tulong ay naging isang taus-pusong paggalang at malalim na pagmamahal sa taong naging instrumento ng banal na biyaya. Naunawaan ni Maria na si Ojciech Pio ay hindi isang salamangkero, ngunit isang tapat na lingkod, isang tagapamagitan sa pagitan ng langit at lupa, na ang mga panalangin at sakripisyo ay makapangyarihan sa harap ng Diyos. Nakita niya si Ojciech Pio hindi lamang bilang isang banal na manggagawa ng himala, kundi bilang isang espiritual na kapatid, isang mapagkakatiwalaan, isang taong tunay na nakauunawa sa sakit ng tao at ang pagkaapurahan ng kaligtasan ng mga kaluluwa. Lumalim din ang kaugnayan ni Maria sa panalangin. Dati ang kanyang mga panalangin ay namarkahan ng pagkabalisa at pagsusumamo. Ngayon, napuno sila ng pasasalamat, papuri at buong pagsuko sa kalooban ng Diyos. Naunawaan niya na ang panalangin ay hindi lamang isang monologo, kundi isang matalik na pag-uusap sa Diyos, isang gawa ng pagtitiwala at pag-abandona. Sinimulang italaga ni Mary ang kanyang sarili sa pagdarasal para sa mga kaluluwa sa purgatorio, hindi lamang para kay Richard, kundi para sa lahat ng nangangailangan ng awa. Nadama niya na sa pamamagitan ng pamamagitan para sa iba, natutupad niya ang isang mas malaking layunin sa kanyang sariling buhay. Ang karanasan ni Mary ay nagdulot din sa kanya na maging mas kasangkot sa kanyang komunidad ng pananampalataya. Siya ay naging isang nagbibigay inspirasyong tinig na nagbahagi ng kanyang patotoo sa mga grupo ng panalangin at mga pulong ng katekesis. Ang kanyang mga salita na puno ng damdamin at tunay na pananampalataya ay umantig sa puso ng marami, lalo na ng iba pang kababaihan na nagdadala rin ng sakit ng pagkawala at pagmamalasakit sa mga mahal sa buhay. Hinikayat sila ni Maria na magtiwala sa awa ng Diyos, manalangin ng taimtim at humingi ng pamamagitan ng mga banal. Siya ay naging isang mensahero ng pag-asa. Ang paglaki ni Maria ay hindi lamang espiritual. Ito rin ay isang paglago sa kanyang pag-unawa sa buhay mismo at kamatayan. Nakita niya ang kamatayan hindi bilang isang wakas, ngunit bilang isang daanan sa kawalang hanggan, at purgatorio bilang isang yugto ng paglilinis, isang gawa ng banal na pag-ibig upang ihanda ang mga kaluluwa para sa kaluwalhatian ng langit. Ang bagong pananaw na ito ay nagdala sa kanya ng katahimikan na sinamahan niya sa kanyang pang-araw-araw na buhay, kahit nasa harap ng mga pang-araw-araw na hamon. Natutunan din ni Maria ang tungkol sa kahalagahan ng sakripisyo at penitensya, hindi bilang isang parusa, ngunit bilang isang paraan ng pagkakaisa kay Kristo at pamamagitan para sa mga kaluluwa. Dahil sa inspirasyon ng buhay ni Ojciech Pio, nagsimula siyang mag-alay ng maliliit na sakripisyo sa kanyang pang-araw-araw na buhay na ginawang tahimik na mga panalangin para sa mga taong higit na nangangailangan ng banal na awa. Ito ay isang paglago sa kawanggawa, isang pagpapalawak ng kanyang pagmamahal na higit sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Ang kwento ni Maria ay naging isang buhay na patotoo sa pakikipag-isa ng mga santo. Ang pagkakaugnay sa pagitan ng mga buhay at mga patay at ang kapangyarihan ng Eukaristya. Naunawaan niya na ang bawat misa
ay isang sakripisyo ng pag-ibig na umaabot sa mga kaluluwa sa isang makapangyarihang paraan, at ang pamamagitan ng mga santo ay isang hindi masisirang ugnayan sa pagitan ng lupa at langit. Ang kanyang paglaki ay isang halimbawa kung paano ang sakit ay maaaring maging biyaya at pagdududa sa hindi matitinag na katiyakan. Ang kwento ni Mary na may drama at masayang pagtatapos ay kumalat na nagkaroon ng sariling buhay. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ng kanyang patotoo ay nakasalalay hindi lamang sa mismong himala, kundi sa lalim ng kanyang pananampalataya at sa paraan ng pagbabahagi niya ng karanasang ito sa mundo. Ang mga tao, karamihan sa mga debotong kababaihan sa Latin America na nauuhaw sa mga palatandaan ng banal na presensya, ay nagsimulang kumonekta sa kwento ni Maria sa isang visceral na paraan. Nakita nila ang kanilang sarili sa kanya, sa kanyang dalamhati, sa kanyang pag-asa, sa kanyang paghahanap ng banal na aliw. Habang muling isinalaysay ang kwento ni Maria, nahayag ang mga bagong layer ng kahulugan. Ito ay hindi lamang kwento ng isang babae at ng kanyang namatay na kapatid. Ito ay kwento ng bawat isa sa atin na naghahangad ng panloob na kapayapaan, banal na proteksyon at kabilang sa isang komunidad ng pananampalataya. Ito ay isang paalala na kahit sa pinakamatinding sakit at kawalan ng katiyakan, ang pananampalataya ang angkla na nagpapanatili sa atin ng matatag. Ang figura ni Ojek Pio na iginagalang na ay naging higit na katanyagan sa pamamagitan ng patotoo ni Maria. Siya ay naging isang konkretong simbolo ng awa ng Diyos, isang daluyan kung saan ang banal na pag-ibig ay nagpakita ng sarili sa mga nasasalat na paraan. Ang mga taong nakarinig sa kwento ni Maria ay naakay upang pagnilayan ng mas malalim ang buhay ni Ojek Pio, ang kanyang mga sakripisyo, ang kanyang mga panalangin, at ang kanyang walang sawang dedikasyon sa mga kaluluwa. Ang stigmata, minsan ay isang misteryo, ay naging tanda ng pag-aalay ng pagmamahal, isang tulay sa pagitan ng pagdurusa ng tao at ng banal na pagtubos. Ang salaysay na dati ay nakatuon sa individual na paglalakbay ni Maria ay nagsimulang lumawak sa isang mas kolektibong antas. Ang kwento ni Richard, bagamat personal, ay naging isang halimbawa kung paano gumagana ang banal na pamamagitan sa ngalan ng lahat ng kaluluwa. Ang ideya na ang isang misa na inialay ng isang banal na pari tulad ni Ojek Pio ay maaaring magkaroon ng napakalalim na epekto sa kaluluwa ng isang namatay na tao ay nagdulot ng panibagong debosyon sa Eukaristya at mga panalangin para sa mga empatay. Ang pag-asam para sa kasukdulan ay lumago, hindi lamang dahil sa isang pagsasalaysay na konklusyon, kundi dahil sa pangako ng isang mas malalim na paghahayag ng pananampalataya. Ang madla sa pagiging sensitibo nito ay handa na para sa isang karanasang higit pa sa impormasyon na humipo sa puso at nagpabago sa kaluluwa. Ang tagpuan na mayaman sa simbolismong Katoliko at espiritualidad ng Latin ay nagtakda ng yugto para sa isang sandali ng matinding emosyonal na koneksyon. Ang mga larawan ng mga sinaunang simbahan, magkakaugnay na mga rosaryo at mga kandilang nakasindi sa pagsusumamo ay tumagos sa isip ng manonood na lumilikha ng kapaligiran ng pagpipitagan at ang pag-asa kung ang pagbuo sa kasukdulan ay kasangkot din sa pagkilala sa sama-samang kalungkutan at sa pangkalahatang paghahanap ng pag-asa. Ang kwento ni Maria ay naging salamin kung saan marami ang nakakakita ng kanilang sariling mga paghihirap at nakatagpo ng kislap ng aliw. Ang mapanuksong tanong sa simula ng video, marahil ay pinagdadaanan mo, ay natagpuan ang sagot nito hindi lamang sa katatagan ni Maria, kundi sa pangako na ang awa ng Diyos ay magagamit sa lahat ng naghahanap nito ng may tapat na puso. Bumilis ang takbo ng salaysay, tumaas ang mga emosyon,
at naging mas nakakaengganyo ang background music na lumilikha ng kapaligiran ng pag-asa. Para bang ang lahat ay inaanyayahan na pumasok sa isang sagradong santuaryo kung saan ang tabing sa pagitan ng langit at lupa ay malapit ng tuluyang maalis. Ang kasukdulan ay hindi lamang magiging kasukdulan ng kwento ni Maria, kundi isang paanyaya sa isang pagbabagong espiritual na karanasan, isang paalala ng hindi mabilang na kapangyarihan ng pananampalataya at ang pamamagitan ni Ojcik Pio. Ang kwento ni Maria kasama ang himala nito at ang malalim na taginting nito ngayon ay nagtatagpo sa pinakamataas na punto nito, isang sandali ng paghahayag na lumalampas sa lohika at umaantig sa puso ng pananampalataya. Ang kasukdulan ay hindi isang kaganapan, ngunit ang kasukdulan ng lahat ng mga pagsusumamo, sakripisyo at banal na pamamagitan na tumagos sa paglalakbay ni Maria at sa buhay ni Ojcik Pio. Ito ang sandali kung kailan ang tabing sa pagitan ng nakikita at di nakikita ay halos nagiging malinaw at ang espiritual na katotohanan ay nagpapakita ng sarili sa isang hindi maikakaila na paraan. Lumalakas ang eksena. Mayroong isang mapitagang katahimikan sa hangin na nabasag lamang ng malambot, mapagnilay-nilay na mga tunog tulad ng isang malaanghel na koro o ang bulungan ng isang panalangin. Isang imahe ng isang krusipiho ang lumalabas sa screen, ang liwanag na nakatutok sa mga sugat ni Kristo, isang paalala ng pinakamataas na sakripisyo na ginagawang posible ang lahat ng pagtubos. Pagkatapos ay ang imahe ng mga kamay ni Ojcik Pio na may stigmatized ay nakapatong, ang parehong mga kamay na nag-alay ng misa para kay Ricardo, mga kamay na dumugo sa pag-ibig ni Kristo para sa buong sangkatauhan. Ito ay isang paanyaya sa pagmumuni-muni upang madama ang lalim ng pagkakaugnay sa pagitan ng pagdurusa ng tao at ng banal na awa. Ang salaysay ay bumalik sa panaginip ni Maria, ngunit ngayon ay may mas matinding intensidad. Ito ay hindi lamang isang paglalarawan ng isang panaginip, ngunit isang paglulubog sa mystikal na karanasan. Ang tinig ng tagapagsalaysay, mahinahon at nagbibigay inspirasyon, ay naglalarawan sa bawat detalye. Ang liwanag na nagmula kay Richard, ang ngiti ng kapayapaan sa kanyang mukha, ang pakiramdam ng kaginhawahan at pasasalamat na pumuno sa silid, and the presence of the priest at her side, his hands blessing Richard, an iconic image that is engraved in the mind of the viewer. Naganap ang himalang ito habang natutulog si Maria, ngunit ito ay kasing totoo ng hangin na ating nilalanghap, kasing darama ng pananampalatayang nagpapagalaw sa mga bundok. Ang metapora ng tulay sa pagitan ng langit at lupa ay ginalugad ng lubusan. Si Ojcik Pio, kasama ang kanyang buhay ng sakripisyo at ang kanyang malalim na pagkakaisa sa Diyos, ay kumilos bilang tulay na ito na nagpapahintulot sa banal na biyaya na maabot ang kaluluwa ni Richard. Ang kanyang pamamagitan na hinimok ng kanyang kawanggawa at ang kanyang hindi natitinag na debosyon sa banal na misa ang naging dahilan para sa himalang ito. Ito ay isang makapangyarihang paalala na ang Eucharistia ay hindi lamang isang ritual, ngunit isang buhay na sakramento na may kapangyarihang pagbabago sa mga kaluluwa ng mga nabubuhay at namatay. Sa kasukdulan na sandaling ito, ipinapasok ang maiikling tunay na patotoo ng ibang tao na nakasaksi sa pamamagitan ni Ojcik Pio para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Ang mga patutuong ito na puno ng damdamin at hindi matitinag na pananampalataya ay nagpapatibay sa katotohanan at pagiging pangkalahatan ng mensahe. Ipinakita nila na ang kwento ni Maria ay hindi isang nakahiwalay na kaso, ngunit bahagi ng isang mas malaking pamana ng mga himala at banal na awa
na ipinakita mismo sa pamamagitan ni Ojciech Pio. Ang kasukdulan ay nagtatapos sa hindi matitinag na katiyakan. Ang kaluluwa ni Richard ay payapa. Ang misa na ipinagdiwang ni Ojciech Pio, ang taimtim na panalangin ni Maria at ang awa ng Diyos ay nagsanib upang palayain siya. Wala nang duda, wala nang dalamhati. Ang eksena ay nagtatapos sa imahe ni Maria na ngayon ay may mukha ng lubos, nakatahimikan, nakatingala sa langit na may malalim na pasasalamat. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin hindi lamang sa kagalakan ng kaligtasan ng kanyang kapatid, ngunit isang kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Ito ang sandali kung kailan ang pangako ng espiritual na pagpapagaling, banal na proteksyon at panloob na kapayapaan ay natupad. Ang kwento ni Maria, bagamat tiyak, ay naging isang universal na simbolo ng pag-asa at habag ng Diyos. Ito ay isang paanyaya para sa bawat isa sa atin na yakapin ang pananampalataya na may parehong kasidhian. Hanapin ang pamamagitan ng mga banal at magtiwala sa walang katapusang awa ng Diyos. Ang paglalakbay ni Maria na nagsimula sa sakit ng pagkawala at dalamhati ng kawalan ng katiyakan ay nagtapos sa isang kwento ng hindi natitinag na pananampalataya at isang himala na umantig sa kaibuturan ng kaluluwa. Ang pagpapalaya ng kaluluwa ni Richard sa pamamagitan ng misa na ipinagdiriwang ni Ojciech Pio at ang taimtim na panalangin ng kanyang kapatid na babae ay isang matinding patotoo sa banal na awa at kapangyarihan ng pamamagitan ng mga santo. Ang kwentong ito na ating pinagsama-sama ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ito ay walang hanggang alingaw-ngaw ng pag-asa para sa ating lahat. Naway ang salaysay na ito kasama ang mga sapin ng damdamin at pananampalataya ay magsilbing balsamo para sa iyong sariling kaluluwa. Lalo na kung ikaw, tulad ni Maria, ay nagdadala ng sakit ng pagkawala at pagmamalasakit sa kapalaran ng iyong mga mahal sa buhay. Naway palakasin nito sa iyong puso ang katiyakan na ang kamatayan ay hindi isang wakas, ngunit isang daanan. At na ang pag-ibig na nagbubuklod sa atin ay lumalampas sa mga hangganan ng buhay sa lupa, na nag-uugnay sa atin sa isang pakikipag-isa ng mga santo na umaabot sa kawalang hanggan. Ang kwento ni Maria ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng bawat panalangin na ating iniaalay, bawat misa na ating iniaalay, at bawat gawa ng kawanggawa na ating ginagawa. Ang bawat kilos na ito ay isang kawing sa tanikala ng pag-ibig na umaabot sa mga kaluluwang nangangailangan ng paglilinis, na nagbubukas ng daan para sa kanila tungo sa ganap na buhay sa Diyos. Si Ojciech Pio, kasama ang kanyang buhay ng sakripisyo at ang kanyang malalim na pakikiramay, ay isang tanglaw na nagbibigay liwanag sa landas na ito, isang buhay na halimbawa ng pag-ibig ni Kristo na ibinuhos sa atin. Naway ang kapayapaan ni Ricardo ay maging kaaliwan sa iyong puso at ang pananampalataya ni Maria ay maging inspirasyon sa iyong sariling paglalakbay. Laging tandaan ang mga salita ni Ojciech Pio. Manalangin, umasa at huwag mag-alala. Ang pag-aalala ay walang silbi. Ang Diyos ay mahabagin at dininig ang iyong panalangin. Ang mga salitang ito na puno ng karunungan at malalim na pagtitiwala sa Diyos ay isang paanyaya na mamuhay ng isang buhay ng pagsuko at pag-asa. Ang liwanag ng pananampalataya kapag sinindihan ay hindi namamatay. Patuloy na nagbibigay inspirasyon ang kwento ni Maria at Ricardo na kaakibat ng kabanalan ni Ojciech Pio. Ipinapaalala nito sa atin na ang pag-ibig ay lumalampas sa mga hangganan, na ang panalangin ay isang makapangyarihang tulay at ang awa ng Diyos ay walang katapusan. Naway matagpuan ng bawat kaluluwa ang walang hanggang kapayapaan
at naway laging bukas ang ating mga puso sa banal na biyaya, sa katiyakan na tayo ay minamahal at ang pananampalataya ang ating pinakamahalagang kayamanan. Kung ang kwento ni Maria ay naantig ang iyong kaluluwa, at kung ikaw rin ay naghahanap ng kaaliwan at kapayapaan sa iyong paglalakbay ng pananampalataya, iwanan ang iyong patotoo sa mga komento sa ibaba. Ang iyong kwento ay maaring magbigay ng inspirasyon at palakasin ang pananampalataya ng maraming iba pang mga puso na, tulad ng sayo, ay naghahangad ng pag-asa. At upang patuloy na magsaliksik sa mga kwento ng pananampalataya, mga himala at buhay ng mga banal na nagpabago sa mundo, mag-subscribe sa aming channel. Sama-sama tayong makakabuo ng isang komunidad ng pananampalataya kung saan ang pag-ibig ng Diyos at ang pamamagitan ng mga santo ay gumagabay sa atin sa bawat hakbang. Naway sumainyo lagi ang kapayapaan ng Diyos.